Gusto ko lang sanang ibahagi yung naging karanasan naming magkakaibigan. Nangyari po ito nung dalaga pa po ako. Nagkayayaang kami noon na magpunta sa lugar ng isa naming kaibigan dahil bakasyon naman. Bali 7 kaming lahat noon. 3 kaming babae at 4 na lalaki. Hindi ko na po iisa-isahin ang mga pangalan nila. Bus po ang sinakyan namin noon at sasabihin kong malayo talaga ang naging biyahe namin. Nanakit talaga ang katawan ko dahil sa mahabang pagkakaupo sa bus. Nang dumating kami doon sa kanilang lugar, ay natuwa talaga ako dahil maganda po ang mga tanawin doon. At maganda rin sa pakiramdam yung dulot ng sariwang hangin. Sa kanto ay mayroong mga kaidara naming nakaupo. Mga nakatambay lang sila doon. At nang makita nila kami, ay napatayo pa yung iba sa kanila at parang gustong lumapit. Pero nakita kong pinigilan sila ng isa nilang kasama. Di ko naman binigyan ng masamang pakahulugan niyon. Naisip kong baka gusto lang makipagkilala. Mga ilang daang metro din yung nilakad namin mula doon sa kanto, papasok sa bahay ng kaibigan namin. Tagaroon talaga siya at nagbo-board lang malapit sa universidad na aming pinapasukan. Pagdating namin sa bahay nila ay parang nagulat pa yung mga kapatid at magulang niya. Hindi niya pala sinabing isasama niya kami. Pero hindi naman sila nagalit. Napansin ko ngang natuwa pa sila. Habang inihintay namin na maluto yung tanghalian, ay tinanong ko si Michael kung hindi ba niya nakikilala yung mga nakatambay sa may kanto. Sinabi niyang kakilala naman niya sila. Mga kababata pa nga. Kaya lang, hindi niya kaibigan ang mga yon. Pagkukwento pa niya, sila yung mga nambubuli sa kanya nung dun pa siya nag-aaral sa kanila. Bigla akong nalungkot sa ipinagtapat niya sa akin. Mabait kasi si Michael at masasabi kong walang puso na lang talaga ang gagawa pa ng masama sa kanya. Nang mga bandang hapon na, habang nagkukwentuhan kami sa loob ng kwarto, ay biglang nagkahulan yung mga aso. May mga dumating. Maya-maya, narinig naming kausap ng mga ito ng nanay ni Michael. Tinawag nila kami at ipakikilala daw. Paglabas namin, medyo nagulat pa kami dahil ang dami nila. Mga China Chuy ni Michael, kasama ang ilan nilang mga pinsan. Habang ipinapakilala kami isa-isa, ay may napansin ako. Parang hindi komportable sila Michael, lalo na ang mga magulang niya. Pati mga kapatid niya ay parang hindi masaya na ipakilala kami sa kanilang mga kamag-anak. Para bang hindi sila masaya na naroon ang mga ito sa bahay nila. Kaya medyo nagtaka ako. Naisip ko na baka mayroon silang naging alitan dati. Pero mukhang nagkamali ako sa aking akala na mayroon pa yatang ibang mas malalim na dahilan. Dahil lang makaalis na ang mga ito, yung mga dinala nilang pagkain para sa amin ay hindi ipinakain. Sa halip ay kanila iyong itinapon. Nangihinayang pa nga kami dahil mukhang masarap pa naman ang mga iyon. Pero mayroon akong narinig na sinabi ng mga magulang ni Michael. Ipapahamak pa raw sila ng mga ito, na sila pa raw ang malalagay sa alanganin. Hindi namin naunawa ang mabuti kung ano ang ibig nilang sabihin.
hindi na rin kami nagtanong pa dahil nakakaya naman. At baka sabihin na masyado na kami nanghihimasok. Pero nung mga oras na iyon ay hindi na maganda ang nararamdaman ko. Para bang mayroong mangyayari na hindi namin magugustuhan. At sa puntong iyon ay tumama nga ako. Dahil kinagabihan, habang nasa labas kami nila Myra at Jake na naninigarilyo, ay bigla kaming nagulat nang marinig namin na parang mayroong dumapo sa isang puno na naroon. Nang mapatingin kami doon, ay nakita talaga naming lumundo pa ang sanga noon. Pero wala kaming narinig na mga pagpagaspas o anuman. Basta parang mayroong pumatong na mabigat doon sa sanga ng puno, kung kaya iyon lumundo. At wala rin naman kaming naramdamang hangin, kaya imposibleng iyon ang dahilan kung bakit gumalaw yung mga dahon at sanga. Sa takot ko, naibato ko yung sigarilyo ko nang wala sa oras. Kahit pa nangangalahati pa lang iyon. Hinawakan ko si Myra sa isang kamay at niyaya ko na siyang pumasok ng bahay. Sumunod din naman sa amin si Jake. At nang nasa kwarto na kami, ay doon pa lang namin iyon pinag-usapan. Iisa ang aming tanong. Ano yung dumapong iyon sa may puno? Dahil mukha talaga iyong mabigat. Naalala ko ng mga bata pa kami ng kapatid ko na talagang lumalawlaw yung sanga ng puno kapag amin iyong tinutungtungan. Samantalang mga bata pa lang kami noon. Maya-maya, biglang pumasok sa silid si Michael at niyaya na kaming kumain. Naroon na raw ng ibang mga kaibigan namin. Nagkatinginan na lang kaming tatlo nila Myra at Jake. At walang naglakas loob na magtanong kay Michael. Matapos kumain, ay kanya-kanya na kaming pasok sa kwarto. Nahiga na kami at parang doon ko naramdaman yung pagod sa biyahe. Madali akong nakatulog. Nang bigla na lang akong magising dahil sa mga ingay. Di ko alam kung ilang oras na akong nakatulog noon. Pero napansin kong madilim pa sa labas. At nagulat talaga ako nang marinig ko ang dahilan kung bakit nagkakagulo. Nawawala daw ang isa naming kaibigan na si Rita. Bigla akong kinabahan. Nagdesisyon sila na lumabas ng bahay at hanapin ito. Sabi ng isang kaklase namin, nakita niya pa raw ito na biglang bumangon. Ang akala naman daw niya ay magsi-CR lang si Rita. Pero napansin daw niya na parang iba ang ikinikilos nito. Tuwid na tuwid daw ang katawan nito na dahan-dahang naglakad palabas ng kanilang silid. Ngunit hindi naman daw niya naisip na may kakaiba na palang nangyayari dito. Akala daw niya ay ganoon lang talaga ito. Pagkat ngayon lang naman daw niya ito nakasamang matulog. Hirap na hirap magpaliwanag sa amin si Lito at parang sinisisi ang sarili dahil sa nangyari. Dahil hindi niya man lang ito sinamahan o kaya ay pinigilan. Mabilis na lumabas ng bahay ang mga kapatid at magulang ni Michael. At para bang alam na alam nila kung saan hahanapin si Rita. Pagkat tinaka agad nila yung daan papunta sa bahay ng kanilang mga kamag-anak. Sumunod naman kami sa kanila. Naghati kaming lahat sa liwanag na dulot ng 2 flashlight. At makalipas ang may 15 minutong paglalakad, ay natagpuan din namin si Rita na nakatayo sa gitna ng daan. At para itong wala sa kanyang sarili. At nagtaka din kami
nang makita naming naroon din yung mga kababata ni Michael. Uminit kaagad ang ulo ko at tinanong namin sila kung anong kanilang ginawa kay Rita. Sinabi naman nilang nakita lang nila ito na naglalakad mag-isa, kung kaya kanila itong nilapitan at pinigilan. Kinausap daw nila ito at tinanong pero hindi sumasagot. Galing daw sila sa inuman. At nagtaka nga rin daw sila kung ano ang ginagawa ni Rita sa lugar na iyon. Matapos yon ay bumalik na kaming lahat sa bahay at sumama din ang mga ito. Pagdating sa bahay ay tulala pa rin si Rita. Nag-alala kami. Nagpasalamat si Michael sa mga kababata niya. Sinabi naman nilang walang anuman ang kanilang ginawa. Nagkataon lang daw na naroon sila. At sinabi din nila kay Michael na kanila na raw kalimutan ng lahat ng mga nagdaan. Nakita kong tumangulang sa kanila si Michael, pero nakangiti ito. Nagpresenta pa ang isa sa kanila na kanyang tatawagin ang tsuy na manggagamot para tingnan si Rita. At sumang-ayon naman kaming lahat. Habang inihintay yung manggagamot, ay narinig namin nag-uusap sila Michael kasama ang kanyang mga magulang at naroon sila sa isang silid. Pero ang hindi nila alam ay ikinukwento na rin ng mga kababata ni Michael yung kanilang mga pinag-uusapan. Sinabi nila sa amin na may lahing aswang ang mga kamag-anak nila Michael. Yan daw ang matunog na usap-usapan doon sa kanilang lugar. Alam ng halos lahat ng taong naroon ang lihim ng mga ito. Mabilis na naitanong ni Jake kung aswang din ba sila Michael. Agad naman silang sumagot at sinabing hindi. Ayon pa sa kanila, nagsimula lang naman iyon nang mapangasawa ng nakababatang kapatid ng nanay ni Michael, si Isabel, na mula sa angkan ng mga aswang na taga-kabilang bayan. At hinawaan na rin nila ang mag-anak ng isa pa nilang kapatid. Sabi pa nila, malamang ay may masamang balak ang mga ito sa amin. Nagulat kami sa kanilang mga ipinagtapat. Kaya naikwento din namin sa kanila ang ukol sa ginawang pagbisita ng mga ito sa amin at yung pagbibigay nila ng pagkain. Nagkatinginan sila at sinabing malamang ay gusto rin kaming hawaan. At doon namin naunawaan kung kaya pala itinapon ng mga magulang nila Michael ang lahat ng iyon. At binalak din nilang kunin si Rita. Nasabi pa nila, siguradong hindi na namin ito makikita pa kung nagkataon na hindi nila ito nakasalubong. Pagkat may pangyayari na raw sa kanilang lugar, ay isang dalagita rin ang nawala at hindi na nakita pa. Sumama lang daw ito sa kaklase na taga roon sa kanila. Bigla na lang nawala at hindi na nakita. Paniwala nila ay yung kamag-anak nila Michael ang may gawa noon. Malakas ang kanilang kutob na isinailalim ito sa hipnotismo at pinagsaluhan sa kanila. Nang dumating ang manggagamot, ay doon pa lamang kami napanatag. Nang suriin niya si Rita, ay tama ang lahat ng kanilang hinala. Walang duda na nasa kapangyarihan nga nila ito, kung kaya wala sa kanyang sarili. At papunta nga ito sa kamag-anak nila Michael. Nang bumalik na sa katinoan si Rita, ay halos wala itong maalala. Nakakapagtaka pero totoo palang nangyayari ang mga ganong bagay. Ang tangi lang daw nitong naaalala ay may nakita siyang isang babae na nakatayo sa labas ng bintana ng silid nila. Tinatawag daw siya nito
at pinapalapit. Nang tanungin naman namin siya kung kanya bang naaalala ang mukha nito, ay bigla siyang napayuko at sinabing nakakatakot iyon. At tulan daw niya iyon nakita. Naramdaman naming nanginginig sa takot si Rita. Marahil ay nagbalik sa kanya yung nakakatakot na tagpong iyon. Kwento pa niya, gustuhin man niyang sumigaw noong mga oras na iyon ay hindi niya magawa. At naramdaman na lamang niyang parang naging sunod-sunuran na siya. At pagkatapos noon ay wala na siyang iba pang matandaan. May babahagi po sana akong kwento sa inyo. Bali karanasan po ito ng kapatid ng mama ko na si Tio Poldo. Pareho po silang ipinanganak at lumaki ni mama sa kanilang probinsya. Kung kaya, may mga kakaiba silang karanasan pagdating sa mga kababalagan at aswang. Ang kwento sa akin ni mama, nang magbinata ang kapatid niyang si Tio Poldo, ay mas naging palabarkada pa ito, na halos mga pinsan din nila ang kanyang mga kaibigan. Madalas silang dumarayo ng inuman at piyestahan, kung saan-saan umano nakakarating ang mga ito. Isang gabi, habang mahimbing na silang natutulog, ay bigla na lang sila nakarinig ng mga malalakas na sigaw na humihingi ng tulong. Naramdaman ni mama na agad bumangon ang iba pa nilang kapatid, maging yung mga magulang nila, at nagsindi ng lampara. Wala pa kasing kuryente sa kanila noong mga panahong iyon, at nasa may ilaya ang bahay nila. Nang marinig ni mama na naglalabasa na sila, ay bumangon na rin siya at agad ding lumabas. Kanya silang sinundan. Maya-maya ay nakasalubong na nila ang kapatid. Kitang-kita nila ang takot sa mukha nito at humihingal pa habang nagsusumbong sa kanila. Noon lang nila nakita ang ganon si Tio Poldo. Nagmamadali silang pumasok ng bahay at doon nila ipinagpatuloy ang pag-uusap. Kwento nito sa kanila, hinabol siya ng aswang. Para daw iyong isang malaking payong na mabilis dumaraan sa ibabaw ng kanyang ulo. Kaya makailang ulit siyang dumapa sa lupa para maiwasan iyon. At kapag nararamdaman niyang malayo pa iyon, ay saka siya babangon at tatakbong muli. At napansin nila mama na maraming galos ang kanilang kapatid. Nang kanilang punasan ang mga sugat nito, ay inamin din niya sa kanilang ilang beses din siyang nadapa at nagpagulong-gulong. Sabi ni mama, hindi naman nabago sa kanila ang mga kwento tungkol sa aswang, pagkat maraming pamilya doon ang may lahi talaga. Pero hindi nila akalaing mararanasan mismo iyon ni Tio Poldo. Pero yung pangyayaring iyon ay hindi pa rin naging dahilan para tumigil sa pag-inom at pagpunta kung saan-saan ni Tio Poldo. Sabi ni nanay, para pangaraw kabaliktaran ang nangyari, pagkat mas lumala pa ito, na para bang yung nangyari sa kanya ay nakadagdag pa ng lakas ng loob. Minsan, nang umakyat siya ng ligaw, ay isinama niya ang kanyang pinsan
sapagkat may kalayuan iyon. Hindi naman ito nakatanggi kay Teopoldo at dalawa silang nagpunta doon. Walang-wala sa isip nila na mayroon na palang nakaambang panganib para sa kanila. Hindi nila lubang inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Nang magdadalawang oras na silang naglalakad, ay masaya pa silang nag-uusap. Nang bigla na lang sila matigilan at napatingin sa isa't isa. Nabigla talaga silang dalawa nang matagpuan na lang nila ang kanilang mga sarili na nasa gitna na ng sementeryo. At nagtaka sila kung bakit napakaraming usok na parang bigla na lang naging mahamog ang buong paligid. At sa magkabila ng daan na kanilang nilalakaran ay nagkalat ang mga puntod na may nakatusok na mga kahoy na krus. At may pailan-ilan ding mga nicho. Bigla nilang naramdaman ang ginaw. Nanginginig sila pareho na hindi lamang dahil sa lamig kundi dahil na rin sa takot. At yung hawak na flashlight ng pinsan ni Teopoldo ay unti-unti nang lumalamlam ang liwanag nito. Naloko na. Tila mapupundi pa yata yung bumbilya ng flashlight. Nasabi na lang nito sa kanyang sarili. Buti na lang at tag-isa sila ng flashlight na dala. Kaya nang tuluyan nang nawala ang liwanag noon, ay hinugot naman ni Teopoldo yung kanyang flashlight na nasa likod at iyon naman ang pinailaw. At nang magliwanag iyon, ay napaatras silang dalawa. Pagkat may nakita silang isang babae na nakaupo malapit sa isang puntod at abala ito na nakatalikod sa kanila. Mabilis na gumagalaw ang ulo nito na pumapaling-paling sa magkabila. Na para bang mayroon siyang pinapangos. Naisip nilang magpinsan na magpatuloy na lang at wag nang kunin pa ang atensyon nito. Pero nakakailang hakbang pa lamang sila ay bigla iyong tumayo ng tuwid na nakatalikod pa rin sa kanila. Napansin nilang may hawak ang isang kamay nito at para iyong isang mahabang buto na may ilang pirasong laman na nakakabit pa. Tulad ng babae ay hindi rin sila nakakilos magpinsan. Nanatili lang silang nakatayo sa tapat nito na hindi rin gumagalaw. Hanggang sa dahan-dahan iyong lumingon at humarap sa kanila. At dahil sa sobrang pagkabigla at takot, ay nag-uunahan na silang tumakbong dalawa. Panay ang pagmumura nilang magpinsan habang mabilis na tinatakasan yung aswang. Sigurado sila na aswang nga ang kanilang nakita. Pagkat kwento pa raw noon ni Teopoldo sa kanila mama, nakabuwagag umano yung mahabang buhok noon na animoy alambre sa tigas. At malalaki yung mga bilugang mata noon na itim lahat. At may mga bahay dito ng dugo na nagkalat hindi lamang sa palibot ng kanyang bibig, kundi maging sa mukha nito at noo. Nang lingunin nilang magpinsan yung kanilang likuran, ay napansin nilang wala namang humahabol sa kanila. Pero malayo na ang kanilang narating.
at hingal na hingal sila kapwa. Naisipan nilang magpahinga na munang sandali. Maya-maya lang ay nakaramdam na sila ng matinding uhaw. At nataon namang may mga bahay silang namataan sa unahan. Kaya nagmamadali nilang tinungo iyon. Pero halos lahat ng bahay na naroon ay pawang mga nakapatay na ang mga ilaw. Maliban doon sa isa na nasa may bandang dulo. Kaya lumapit sila doon at sinubukan. Kumatok sila at nagmagandang gabi. Sa unang pagtawag nila ay wala silang narinig na sagot. Pero nang susubukan na nilang muli ay biglang bumukas ang pinto. Kung kaya nagkatinginan silang magpinsan at natuwa. Ngunit nang tuluyan nang bumukas ng todo yung pinto ay napasigaw silang dalawa. Nang bumungad sa kanila ang kalahating katawan na nakatayo. Kaya nagmamadali silang tumakbo habang wala pa ring tigil na sumisigaw. Na humingi sila ng saklolo. Pero tila nagkamali silang dalawa. Dahil sa halip na tulong ay kapamakan pa ang naitulot ng pagsigaw nilang iyon. Dahil naramdaman nilang mayroon ng mga sumusunod sa kanila. At tulad ng babae na nakita nila sa isang puntod doon sa sementeryo, ay aswang din ang mga ito. Nang lumingon sila, ay kanilang nakitang nag-uunahan din ang mga ito sa paghabol sa kanilang magpinsan. Na akala mo ay mga mag-aani dahil sa kanilang mga kasuotan. May mga naaninagan pa silang mga nasa bubungan at nagsitalunan para humabol din sa kanila. Kaya mas binilisan pa nila ang pagtakbo dahil sigurado silang di na sila pareho sisikatan ng araw sa oras na maabutan sila ng mga ito. Hindi sila tumigil at nagtaka din silang magpinsan kung paano nila nagawang tumakbo ng napakatagal. Marahil ay ganun talaga kapag buhay na ang nakasalalay. At dahil sa kanilang pagkataranta ay hindi na nila tinandaan pa yung kanilang mga dinaanan. Basta ang nasa isip lang nila noong mga oras na iyon ay ang makalayo at makatakas sa mga humahabol sa kanila. Kung saan-saan sila sumuhot. At kahit pa may mga nakahambalang sa kanilang dinaraanan, ay kanila lamang iyong nilulundag. Nagpatuloy lang sila sa pagtakbo hanggang sa marating nila ang isa pang baryo. At doon pa lang sila tumigil. Pagkat nag-alala sila na baka mga aswang din ang naninirahan doon. Nang lingunin nila ang kanilang pinanggalingan, ay napansin nilang wala na yung mga humahabol sa kanila. At nabuhayan ng loob si Tio Puldo. Nang makita niya yung bahay ng kanyang nililigawan na nasa tabi ng isang malaking puno na siyang ibinigay nito na palatandaan sa kanya. At napansin din nilang nakabukas pang ilaw ng bahay. Indikasyong gising pa ang mga tao sa loob. Kaya mabilis na silang nagtaupo at nagmagandang gabi. Iyon talaga ang nakagawian doon sa kanilang bayan. Ang magsabi ng tao po at ang bumati.
para malaman ng may-ari ng bahay na tao nga talaga ang nasa labas at hindi aswang o di kaya na may maligno o engkanto. Di nagtagal ay nakarinig sila ng mga boses sa loob at maya-maya pa'y nagbukas ng pinto. Muli silang bumati na magpinsan ng isang magandang gabi. At nagulat ang pinsan ni Teopoldo dahil hindi niya inaasahang ganun pala kaganda ang nililigawan nito. Pero nang pinapasok na sila ay mayroon siyang napansin. Agad niyang naalala yung babae doon sa sementeryo pagkat nakakahawig ng suot nito yung damit ng nililigawan ni Teopoldo. Kinalabit niya at isinenyas iyon. Tumanggi namang magbigay ng reaksyon si Teopoldo sa kanyang pinsan. Pero ayaw pa rin itong tumigil. At kahit sinabihan na silang maupo na, ay nanatili lang itong nakatayo at parang gusto nang lumabas ng bahay. Binulungan ni Teopoldo ang kanyang pinsan at sinabihan nito na baka nagkataon lang na pareho ang kanilang kasuotan. Pero hindi pa rin ito kumbinsido. At sinabing pati raw mukha ay nakakahawig ng kanyang nililigawan. Hanggang sa bigla na nagsalita yung nililigawan ni Teopoldo. Napansin na pala sila nito. Nagtanong ito sa kanila kung ano raw yung kanilang pinagtatalunan. Magdadahilan pa sana si Teopoldo pero nagsalita na yung pinsan niya. At sinabing mayroong kasi silang nadaan ng sementeryo at may nakita silang aswang. Pipigilan niya pa nga sana ang pinsan na kanya sanang tatakpan ang bibig nito. Pero huli na ang lahat. Hindi kaagad nakaimik yung babae. Tinitigan lang sila nito. Palipat-lipat ito ng tingin sa kanilang dalawa. Nagtaka ang babae at sinabi nitong wala namang sementeryo na madadaanan papunta sa kanila. Kaya nagtaka din silang magpinsan ng kanilang marinig yon. Dagdag pa nito, baka naman naligaw silang magpinsan at nag-iba ng daan. Kung kaya doon sila napadpad. Pagpapatuloy pa niya, yung sinasabi raw nilang nakita nila sa sementeryo ay hindi siya, kundi ang kanyang kakambal. At iyon ay ang ate Rosalinda niya. Dalawa lang sila, Rosalinda at Rosalina ang kanilang mga pangalan. Sa kasamaang palad ay nahawaan ang kanyang ate at nakapangasawa ng aswang. Karni ng patay ang kanyang kinakain. Maya-maya ay lumabas na rin ang mga magulang nito at ipinakilala kanila Teopoldo. At bago muling pumasok ng kanilang silid, ay binilinan silang magpinsan na doon na matulog sa kanila dahil upa umanong delikado ang maglakad sa gabi. Baka ano pa raw ang mangyari sa kanila kung sila ay uuwi pa. At dahil sa kanilang naranasan, kung kaya naman, sinunod nila ang payo ng dalawang matanda. Doon na sila muna nakitulog at kinabukasan na umuwi. Nakailang balik pa si Teopoldo sa bahay nila Rosalina. Hanggang sa kalaunan ay naging nobya niya rin ito. At nung huli ay nagkatuluyan din sila. Ang karanasan niyang ito ay naganap noong dekada 90. Binata pa siya noong mga panahon iyon. Nagtatrabaho siya noon kasamang kanyang tiyuhin
at mga pinsan sa construction. At dahil binata, kung kaya naman, hindi siya nangihinayang na gumastos ng pera. Madalas silang nag-iinuman at nakahiligan din nilang magpunta ng beer house kapag araw ng sweldo. Yung lugar kung saan sila gumagawa noon ay hindi pa matao. Yung lalawigan kasi ay nagsisimula pa lang na maging progresibo. Kaya yung pinupunta nila noon na beer house ay talagang kailangan mo pang sadyain. At nag-iisa lang iyon na nakatirik sa kalagitnaan ng malawak na lupain. Ilan lang rin ang mga nagpupunta doon. Mabibilang lang talaga sa daliri. Dahil parang hindi patanggap ng mga tao doon sa lugar yung ganong uri ng establishmento. Dumarami nga lang ang customer nila kapag nagpupunta sila ng kanyang mga pinsan. Kaya naman estimado sila nung namamahala ng beer house. Mayroong 3 serbidora doon at pupwede silang maitable. Magaganda sila at masasaya ding kausap. Pero lahat sila ay hindi taga roon sa lugar. Mga taga-ibang probinsya sila. Pero ayaw nilang aminin kanila Greg yun. Ang sinasabi lang nila ay taga-roon lang din sila sa lugar. Nalaman naman nila Greg na taga-ibang probinsya sila dahil na rin sa kanilang floor manager. Medyo hindi yata sila nagkaintindihan. Kung kaya, alam nila Greg na hindi sila mga taga-roon. Ang madalas niyang itable noon ay si Rachel. Yan ang pangalan na ibinigay sa kanya. Pero syempre, hindi naman sila naniniwalang iyon nga talaga ang tunay nilang mga pangalan. Nang unang makausap ni Greg si Rachel, ay natuwa naman siya. Dahil masaya itong kausap. At nalata niyang may pagkamalambing ito. Pero naisip niya ring marahil ay ganun lang talaga ito sa mga customer niya. Sa ilang beses pa nilang pagpunta doon ay napapansin ni Greg na parang nahuhulog na siya sa dalaga. Kaya pilit niyang pinigilan ang sarili. Inisip niya na lang na naroon lang sila para maglibang. Kaya lang parang malakas talaga yung hatak sa kanya nito. Lalo na kapag nag-umpisa na itong magsalita. Para kasing pati mga mata nito ay nangungusap din. Nang ika-4 na punta na nila doon, ay napansin nilang tila lumaki yata yung beer house. Pagpasok nila, ay kanilang nalaman mula sa floor manager na nagdagdag pala sila ng mga kwarto. At yun daw ang magsisilbing pinaka-VIP nila. Napabirong sabi pa nito sa kanila, doon daw, kahit ano, ay pwede nang mangyari. Nakita ni Greg na nangintab bigla ang mata ng kanyang mga pinsan. At napansin din nilang nadagdagan ng 2 yung mga babae nila. 5 na silang lahat na nagsisilbing serbidora. Nang nakakadalawang bote na sila, ay biglang nagsalita yung isang pinsan nila Greg at sinabing mag-VIP na raw sila. Gusto daw kasi niyang masubukan kung totoo nga ba yung sinabi ng floor manager. At yun nga ang kanilang ginawa. Kaya lang, bukod sa mas mahal ang magiging presyo ng inumin doon, ay mayroon pang tinatawag na bar fine. At iyon ang pinakamahal. Naisip nilang iyon ang marahil yung pinakabayad sa sinasabi ng manager na kahit ano ay pwede na mangyari doon. Kanya-kanya sila ng kwarto
na pinasukan. Nasa bandang likuran niyon. Pagpasok ni Greg ay napansin niya kagad na maliit lang yung silid na iyon. Nasadya yatang sinukat para lang talaga sa 2 tao. Nang maupo na sila ni Rachel, ay napansin ni Greg na parang hindi na ito gaano kumikibo. Naisip niyang siguro ay kinakabahan din ito sa kung ano ang kanyang gagawin. Uminom pa muna sila, pero sinimulan na ni Greg na umakbay sa dalaga. Medyo idinikit na rin niya ang kanyang katawan dito at nalanghap na niya kaagad ang mabangong amoy nito. Parang lalong mas bumilis pa yung pagtibok ng kanyang puso. Kinakabahan na rin siya dahil unang beses pa lang rin niya iyon. Isang lagok pa mula sa baso ng alak at nakakuha na siya ng dagdag na lakas ng loob. Inilapit niya ang kanyang labi sa dalaga at napansin niyang hindi naman ito umiwas. Kung kaya, sinamantala na niya yung pagkakataon na iyon. Hinagka na niya kaagad ito sa kanyang labi at naramdaman niya ang init at lambot noon. Kasabay noon ay naramdaman din ni Greg yung mga kamay ng dalaga sa kanyang likod at kanya na itong inihiga sa malambot na upuang iyon. Naging mas mariin pa ang kanyang pagkahalikan habang mas umihigpit namang lalo ang pagkakayakap sa kanya ni Rachel. Sinimulan na niyang ibaba ang kanyang mga halik sa dalaga. Napansin niyang parang mapuputol ang kanyang hininga dahil sa sobrang kaba. Hanggang sa ibigay na niya ang kanyang bigat sa katawan ni Rachel at naramdaman niya ang lambot ng katawan nito. Pero bigla siyang natigilan nang kanya namang maramdaman ang mga kuko ng dalaga na unti-unti nang bumabaon sa kanyang likuran. At maya-maya pa ay naramdaman na rin niya ang hapdi. Gusto niya sanang tiisin iyon pero parang hindi na niya kaya. Kaya tumigil na muna siya at napatingin sa mga braso ng dalaga na nakayakap sa kanya. Kanya sanang aalisin iyon sa pagkakayapos dahil sa nasasaktan na nga siya. Pero parang lalo iyong masumikpit. Sa kanyang pagtataka ay napatingin siya kay Rachel at laking gulat niya nang kanyang makita ang nanlilisik nitong mga mapupulang mata at matindi ring naglalaway. Bukod sa mga kamay nitong nakayakap ng mahigpit sa kanya, ay naramdaman na rin niya yung mahabang buhok nito na pumulupot sa kanyang batok at pilit na inilalapit ang kanyang mukha sa dalaga. At para bang sabik na sabik itong siya ay kagatin. At hindi rin nakalampas sa kanya yung mga matutulis nitong mga ngipin. Biglang bumalik sa alaala niya yung pagiging tahimik nito at bigla ang pagbabago. Naisip ni Greg na marahil ay yun ang dahilan. May masama na pala itong pinabalak sa kanya. At bigla na lang nabasag ang katahimikan nang marinig niya ang malakas na pagsigaw ng isa nilang pinsan. At nasundan pa iyon ng mga pagkalabok sa dingding. At gayon din ang iba pa nilang mga kasama. Mabilis na itinukot ni Greg ang kanyang kamay sa dibdib ng dalaga. At nang hindi pa rin ito bumibitiw, ay dinampot na niya ang isang bote at siyang inihampas sa ulo nito. At nang mabasag, ay ginamit niya ang natitirang parte noon na nasa kanyang kamay upang hiwain ang buhok
braso nito. Pero nang maputol pa lang ang ilang bahagi ng buhok nito, ay bigla na itong umlagpos at napasigaw ng ubod lakas. Napansin ni Greg na lupa itong nasaktan nang maputol ang maraming hibla ng kanyang buhok. Iniamba niya yung hawak niyang bubog at para bang kanyang sinasabi na sasaksakin niya ito kapag lumapit, hanggang sa makalabas na siya ng silid at nakita niya ang kanyang mga pinsan na nagtatakbuhan na rin palabas. Ang isa pa nga sa kanila ay nakita niyang duguan, pero hindi pa niya matiyak ng mga sandaling iyon kung sarili pa niyang dugo yon. Pero nag-alala si Greg, lalo na nang makita niyang nag-iba na rin ang itsura pati nung namamahala. Itinulak nila ang mga lamesa papunta sa mga ito upang sila ay makatakas. Pare-parehong nawala ang mga tama nila at nagmamadaling tumakbo para makalayo mula doon sa beer house na iyon. At nagulat pa silang lahat nang makita nilang may mga malalaking aso at baboy na sumusunod sa kanila. Nang nasa daan na sila, ay nalaman nilang nakagat pala ang isa nilang pinsan na siyang dahilan ng pagkakaroon nito ng maraming dugo sa kanyang damit. Pansamantala nila iyong tinalian ng panyo upang umampat ang pagdurugo. Hindi sila makapaniwala na mararanasan nila yung ganong pangyayari, dahil ang nasa isip lamang nila ay ang magsaya at maglibang. Nang malaman ng kanilang tiyuhin at ibang kasama ang nangyari, ay kanila pang binalikan yung beer house na yon na kanilang sinasabi ng sumunod na araw. Pero laking pagtataka nila nang hindi na nila iyon matagpuan. At yung dating malawak na lupain kung saan iyon nakatayo ay wala na rin doon, pagkat ang naroon ay mga nagtataasang puno. Malagubat na ang lugar. Kaya sinabi ng kanilang tiyuhin na baka namali lang daw sila nang napuntahan. Pero tiniyak nilang tama ang lugar, pagkat ilang beses na silang nagpunta doon. Kaya pati mga kasama nila ay hindi makapaniwala at sinabing baka nalasing lang sila ng gusto. Pero hindi sila maaaring magkamali, sapagkat 5 silang lahat na nakaranas noon at pare-pareho sila ng naging karanasan. Isang nakakatakot at nakakakilabot na karanasan, pagkat nag-iisa sila ng babae na ipinasok sa bawat kwarto at lahat ng mga iyon ay mga aswang. Naiisa lang rin ang gusto, ang sila ay lapain, na literal na kainin. At kanila pang idinitali sa kanila kung ano ang mga nangyari. Ipinakita din ng pinsan nila Greg ang kanyang sugat. Pero tulad nga sa kasabihan, to see is to believe. Kung kaya nung huli ay hindi pa rin sila pinaniwalaan ng mga ito. Nang pakiramdam pa nga nung iba ay ginugood time lang sila nila Greg, na kumbaga sa panahon natin ngayon, isip nila ay prank lang. Dahil doon ay bumalik na lang silang lahat sa kanilang trabaho na walang napala. Hindi rin nasilayan ng mga kasama nila yung mga magagandang babae na kanilang ipinagmamalaki sa kanila. Mula noon ay iniwasan na ni Greg ang magpunta sa kung saan-saan. Naging maingat na rin siya pagdating sa mga babae. Tuwing may makikilala siya, kahit anong ganda o lambing pa nito, ay talagang
kinikilatis niya munang mabuti at hindi kaagad nagpapadala. Pagkat ayaw na niyang maulit pa yung nakakakilabot niyang karanasan na minsan na naglagay ng buhay niya sa panganib. Isang karanasan na kahit hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala-wala sa kanyang isipan. Isang pangyayari din na nagsasabing ang buhay talaga dito sa mundo ay lubang may waga na hindi mo alam kung ano ang mangyayari at kung kailan. Malay mo, ikaw naman. Babagi ko pong kwento ay nangyari maraming taon na rin ang nakalipas. Nag-aaral po ako noon sa kolehiyo at magtatapos na nang makilala ko si Ninyo. Isa rin siyang graduating student sa university na pinapasukan ko. Niligawan niya po ako at sa ilang buwan niyang panunuyo sa akin ay sinagot ko siya. Mabait si Ninyo at marami siyang katangiang hinahanap ko sa isang lalaki. At pagdating naman sa aspetong pisikal, ay masasabi kong wala na rin akong hahanapin pa. Matangkad siya at gwapo. Sabi nga ng mga kaklase namin noon, ay bagay na bagay raw kaming dalawa. Noong pasimula, ay naging maayos naman ang lahat sa amin ng kasintahan ko. Yun nga lang, ay masyado kami naging mapusok. Kaya sa madalas namin paglabas ay nagbunga yung aming pagmamahalan. Bagay na hindi nagustuhan ng mga magulang ko. Hindi nila matanggap yung biglaan kong pagdadalang tao. Mataas kasi ang expectations nila sa akin bilang panganay nilang anak. Kaya nagalit sila sa akin, lalong-lalo na ang nanay ko. Hindi ko man lang raw binigyan ng halaga yung pagpapakasakit nila. Na lahat daw ay kanilang ginagawa, maibigay lamang lahat ng pangangailangan ko. Lalong-lalo na pagdating sa aking pag-aaral. Kasi po, sa totoo lang, kung anong uso ng mga panahong iyon, ay talagang mayroon ako. Kaya ganun na lang yung pagkadismaya nila sa akin. Sinabi ko sa kanila na handa naman akong panagutan ni Ninyo at aking ipagpapatuloy ang pag-aaral. Pero matindi raw yung sakit na naidulot ko sa kanila. Sinira ko raw yung kanilang pagtitiwala at hindi ko umano sila nirespeto. Dahil sa pangyayaring iyon ay napilitan si Ninyo na kunin na ako at dalhin sa kanila. Napagkasunduan namin na huminto na lang munang pareho hanggang sa makapanganak ako. Ayaw pa nga niya sanang pumayag pagkat ang gusto niya ay iwan ako doon sa kanyang mga magulang. Bali ihahatid lang daw niya ako at magpapatuloy siya sa kanyang pag-aaral. Pero hindi ako pumayag. Kaya ang napagpasya namin ay pareho na lang muna kaming hihinto. Nang dumating kami sa probinsya nila Ninyo, ay hindi na nagulat pa ang kanyang mga magulang at kapatid. Dahil nakapagsabi na siya sa kanila, ipinagtapat na niya bago pa kami umuwi. Kabaliktaran ng mga magulang ko ang nanay at tatay niya. Malawak ang pangunawa nila at tanggap nila ako. Bagaman kita ako rin sa mga reaksyon nila na hindi rin sila sang-ayon sa nangyari sa amin noong una. Pero sabi nga nila, ay ano pa nga bang kanilang magagawa? Nariyan na umano yan at nangyari na. Tanggap naman nila ako at mabilis kong nakapalagay ang loob ang mga kaanak niya. Masaya nga sila
at excited sa magiging una nilang apo. Dahil sa kanilang ipinakita, kung kaya napanatag din ang loob ko. Maayos at mabuti naman ang kanilang naging pakikitungo sa akin. Kung kaya, walang-wala talaga sa isip ko na makakaranas ako ng hindi magandang pangyayari doon sa kanilang probinsya. Isang nakakatakot na karanasan. Isang karanasang hindi ko talaga makakalimutan. Isang araw iyon nang iwan ako na mag-isa sa bahay nila. Sumama kasi si Nino sa mga magulang niya doon sa bukid, habang yung dalawang kapatid naman niya ay pumasok sa paaralan. Nang mga bandang 10:00 pasado na, nakarinig ako ng kakaibang tunog. Laki ako sa Maynila, kaya naisip kong marahil ay normal lang iyon doon sa kanilang probinsya. Naisip kong baka mayroon talagang uri ng hayop na ganun ang huni sa kanila. Makaraan ang ilang minuto, habang nasa may lababo ako, ay namataan ko si Nino na mabilis na dumaan sa harapan ko. Napasunod pa nga ako ng tingin. Tamang-tama naman na patapos na ako noon sa ginagawang paghuhugas. Kung kaya, pumunta ako sa may sala. Ilang minuto na ang lumipas ay wala pa rin si Nino. Ang inaasahan ko kasi ay naroon na ito na nakaupo. Pagkat ganun kasi ang nakagawian niya, o kaya naman ay naroon ito sa may upuan sa harap ng bahay, pero wala siya. Kaya pumasok ako ng silid at sinilip siya doon. Naisip kong baka naroon ito, pero nagtaka ako nang hindi ko rin siya makita. Bigla akong kinilabutan pagkat hindi ako maaaring magkamali. Siyang nakita kong dumaan kani-kanina lang. Lumabas ako ng bahay dun sa may bakuran para tingnan kung naroon siya, pero wala. At nagulat ako nang makita ko ang isang malaking aso na kulay itim na parang mayroon siyang sinisilip sa dingding ng bahay. Hindi kasi sementado ang kabuuan ng bahay nila Nino. Ang kalahati kasi paitaas ay yari sa kahoy. Noon ko lang nakita ang aso na iyon at alam kong hindi yun pag-aari nila Nino. Nang biglang lumingon ng aso, nang maramdaman niya ako, napatakbo ako dahil sa nakita ko yung nakakatakot na itsura nito. May napansin agad akong kakaiba sa hayop na iyon. Nung punto mismong iyon ay masasabi kong hindi talaga iyon pangkaraniwan. Pagkapasok ko ng bahay ay mabilis ako nagsara ng pinto. Abot-abot talaga ang kabang naramdaman ko noon. Naramdaman ko pang nagpaikot-ikot yung aso sa labas ng bahay. Nanatili lang akong tahimik at nakiramdam. Hanggang sa marinig ko na ang boses nila Nino at ng kanyang mga magulang. Pagtingin ko sa orasan na nasa dingding ay pasado 11:00 na. Nasabi ko pa nga sa aking sarili noon na buti naman at napaagang uwi nila. Nang maramdaman kong nasa harapan na sila ng bahay, ay nagbukas na ako ng pinto. Pero laking gulat ko at talagang napasigaw na ako ng ubod lakas nang ang makita kong naroon ay yung malaking aso na iyon at isang babae na hindi pa naman masyadong katandaan. Isinara ko na kaagad ang pinto at naupo sa isang sulok ng sala. Gulong-gulo ang isip ko. Di ko maipaliwanag
kung paano nangyari ang mga bagay na iyon. Dahil rinig na rinig ko ang kanilang mga boses. Biglang naputol yung pagmumuni-muni ko nang muli kong marinig yung boses ng biyanang kong babae at pinabubuksan sa akin yung pinto. Pero hindi ko ito sinunod. Nagbingi-bingihan ako. Tinakbo ko na rin kaagad yung nag-iisang bintana ng kanilang bahay at isinara ring mabuti iyon. Sunod kong narinig na nagsalita si Ninyo at pinabubuksan din sa akin yung pintuan. Tinakpang ko ang aking tenga. Ayokong marinig ang mga boses nilang iyon. Di ko talaga lubos maisip kung paano nangyari yon. Nakabibinging katahimikan ang sumunod. Wala na akong naririnig na nagsasalita pa sa labas. Lumipas pa ang may 10 minuto. Di ako umalis sa pagkakaupo ko sa sulok at patuloy lang na nakikiramdam. Dumadagundong na sa lakas ng pagkalabog yung dibdib ko. Kabadong-kabado talaga ako na naramdaman kong nanuyo yung lalamunan ko dahil sa sobrang takot. Hanggang sa nakakita ako ng mahabang buhok na lumulusot sa pagitan ng dingding at bubong. At para bang mayroon iyong sariling buhay na gumagalaw ng kusa. Di nagtagal ay nasundan iyon ng isang kamay. Kaya nagsisigaw na talaga ako dahil sa tindi ng takot na aking naramdaman. At lumitaw na rin ang ibabaw na bahagi ng kanyang ulo. Maya-maya ay narinig kong muli ang boses ni Ninyo at ng mga biyanang ko. At halata sa mga tinig nila ang lubang pag-aalala. Narinig nila marahil yung malalakas na pagsigaw ko at nagtataka sila kung bakit raw saradong-sarado ang buong bahay. Pinabuksan nila sa akin yung pinto. At dahil sa mga nag-aalala nilang boses, kung kaya, binuksan ko na rin yon. Pagkat naisiguro ko namang sila Ninyo na nga ang dumating. Pagbukas na pagbukas ko ng pinto, ay baka sa mga mukha nila ang matinding pagtataka. Agad akong napayakap sa asawa ko at naiyak na ako ng tuluyan. Kaya panay ang tanong nila sa akin kung ano raw ba ang nangyari. Ayoko sanang sabihin sa kanila at hayaan na lang na kahit pag-isipan pa nila ako ng hindi maganda kaysa mag-alala pa sila. Pero pinilit nila ako magtapat. Kaya ikinuwento ko sa kanila ang buong pangyayari. At tulad nga ng inaasahan ko, ay lubha nga silang nag-alala para sa kaligtasan ko at ng aming anak. Narinig ko sa kanilang mga pag-uusap na mayroong nagtatangka sa amin ng anak ko. Kaya napagkasunduan nila na ilayo na muna kami dahil delikado kung mananatili pa kami doon. Dinala nila kami sa kapatid ng tatay ni Ninyo doon sa bayan. At tamang-tama naman na bakante ang pinapaupahan nitong bahay. Pero minsan pang naulit ang masamang pangyayaring iyon. Natutulog na kami noon ni Ninyo nang bigla akong makaramdam ng matinding init. Kung kaya, nagising ako. At laking gulat ko nang may maaninagan akong isang babae na nakatayo malapit sa may pinto ng aming silid. Ang haba ng kanyang buhok at nanlilisik ang kanyang mga mata. At parang binaliwala lang niya ako na kahit nakita ko na siya ay hindi niya ako pansin dahil nakatitig siyang mabuti sa tiyan ko. At para bang
takam na takam. Dahil sa sobrang gulat at takot na naramdaman, ay talagang napasigaw ako habang niyuyugyug ko ang braso ni Ninyo. Nang magising si Ninyo, ay mabilis ding naglaho yung babae. Napatingin lang akong sandali noon sa asawa ko na nang aking ibalik ang paningin sa babae, ay nawala na itong bigla. Kaya nag-alala ako na baka hindi ako paniwalaan ni Ninyo. Pero nang ituro ko sa kanya kung saan ko nakita yung babae na nakatayo, ay nakita namin yung bakas ng kanyang mga paa at mayroon iyong langis. Nang sundan namin yung mga bakas, ay napansin naming nakabukas na rin yung bintana. Nang sumunod na araw, ay pinagbigay alam namin sa mga biyanang ko ang nangyari. At nagdesisyon silang magdala na ng manggagamot. Binigyan ako nito ng mga pangontra. Pinausukan at kinabitan din niya yung bahay na aming tinitirahan. Binilinan din niyang asawa ko na magpausok tuwing hapon. At hanggat maaari, ay pagsuotin ako ng itim na damit. At mula po noon, ay hindi na muling naulit pa yung mga ganong pangyayari. Hanggang sa maisilang ko po ang panganay naming anak. Hindi ako dati naniniwala sa mga kwentong aswang. Pero nagbago ito nung mismong maranasan ko. Taong 1982 na mangyari ito sa akin. Dumalo kami noon sa isang handaan. Ang sabi sa akin nung kaibigan ko ay paligo daw yung aming pupuntahan. Doon po kasi sa amin noon, kapag nakapanganak sa unang paligo, ay talagang pinaghahandaan para iyong pasasalamat dahil ligtas kapwa yung mag-ina. Medyo nahiya ako noon kasi naisip ko na naimbita na nga lang siya. Pagkatapos ay kanya rin akong niyaya para isama doon. Isa pa, hindi ko kilala kung sino-sino ang mga taong naroon. Dahil hindi ko naman mga kaano-ano. Pero mapilit yung kaibigan ko. Kahit anong tanggi ko, ay ayaw talaga niyang pumayag na hindi ako maisama. Kaya nung huli, ay pumayag na rin ako. At sinabi ko na lang na siya nang bahala sa akin. Sabi naman niya ay wala umanong problema dahil mababait naman daw yung mga tao doon. At sinabihan pa nga raw siya na magsama. Bali mga 2 baryo ang layo nung aming pinuntahan. Nang dumating kami doon, ay saktong nakapagluto na. Pero mayroon pa sila noong inaasikaso na isa pang baboy. Nang makita kami nung kaibigan ko nung isang lalaki, ay agad niya kaming niyaya na kumain. Nung huli ay nalaman kong siya pala yung asawa nung nanganak. At naisip kong ito marahil yung kakilala ni Pino. Hindi naman ganun karami yung mga tao. Sa palagay ko, ay yung mga malapit lang nitong kaanak at ilang kaibigan ang inanyayahan. Nang makatapos na akong kumain, ay nagpaalam akong sandali kay Pino. At sinabing doon ko na lang siya sa labas ng bahay hihintayin. Doon kasi kami pinakain sa may kusina sa loob ng bahay.
dahil yung mahabang mesa na nasa labas ay puno na ng mga taong nagkakainan. Paglabas, dahil sa wala naman akong kakilala doon, kaya medyo nahiya ako. Naglakad ako papunta sa likuran ng bahay. At bigla akong nagulat. Medyo hindi pa nga ako makapaniwala noong una. Dahil kitang-kita ko kung paano lantakan ng ilang mga kalalakiang naroon sa di kalayuan yung hilaw na laman loob ng baboy. At akala mo ay mga uhaw na uhaw kung paano nila ininom yung dugo noon. Nanindig talaga yung mga balahibo ko sa katawan nang aking makita iyon. Kaya mabilis kong itinago ang sarili sa may gilid ng bahay. Kinutuban na ako ng hindi maganda. Kaya hindi ko na nahintay pa si Pino. Pinuntahan ko na ito sa loob ng bahay at niyayang umuwi. Nagtaka naman ito at sinabing nakakahiya raw sa may bahay na pagkatapos naming makakain ay agad na lang kaming uuwi. Dagdag pa niya ay makikipag-inuman pa raw kami. Gusto kong sabihin sa kanya na kapag hindi kami agad na umuwi ay baka kami naman ang kainin ng mga taong naroon. Pero hindi ko magawa dahil siguradong maririnig ng mga tao nasa paligid namin. At hanggat maaari ay ayoko talagang magpalata na may nalalaman na ako tungkol sa kanila. Halos bigain ko yung aking utak sa isip ng kung anong paraan ang dapat kong gawin para makaalis sa lugar na iyon. Di nagtagal ay biglang naputol yung pag-iisip ko ng malalim nang biglang pumasok yung asawa ng nanganak at niyaya na kami na mag-inuman sa labas. Minadali namang bigla ni Pino yung kanyang kinakain nang marinig yung lalaki. Paglabas namin ay kinawayan kami ng dalawang naroon sa may mahabang mesa. Habang papalapit kami ni Pino ay talagang ang sama na ng kutob ko. Grabing kaba na yung nararamdaman ko nung mga oras na iyon. Pero yung kaibigan ko ay tila nasisiyahan at walang kamalay-malay kung anong kapahamakan na ang naghihintay sa amin. Nang mga pasado 4:00 na ay unti-unti nang naging kulay kain yung paligid dahil sa sikat ng araw. Kaya mas lalo na akong kinabahan. Tumanggi muna akong tumagay. Nagdahilan na lang ako na sinabi kong tatagay din ako mamaya, na magpapababa lang muna ako ng kinain. Bagay na kanila namang pinagbigyan. Naisip ko noon na ilang oras na lang ang natitira sa amin para makaalis doon sa lugar. Dahil di na magtatagal at magkagabi na. Nang marinig kong nagpaalam si Pino para umihi, ay sinabi kong sasabay na ako. Kahit pa nga, hindi naman ako naiihi nung mga sandaling iyon. Nang umiihi na si Pino ay sinabi ko sa kanya yung aking natuklasan. Kaya kailangan na naming umalis. Pero sa halip na makaramdam din ito ng takot at mabahala, ay kanya lang akong tinawanan. At sinabing umandar na naman raw
ang aking imahinasyon. Minsan ko pa siyang pinilit na umalis, pero ayaw niya talaga. Nanawili na masyado ito. Palibasa kasi. Suga pa sa alak. Bago ito tumalikod para bumalik sa inuman, ay sinabi ko sa kanyang hindi niya ako masisisi. At hindi na ako sumama sa kanya pabalik doon. Sa halip, ay nagmamadali na akong tumakbong papalayo. Habang nasa daan, ay akin pang binabalik-balikan yung mga tagpo nung naroon pa ako sa handaan. Hindi rin kasi talaga ako makapaniwala na aswang ang mga taong naroon. Kung kaya, muli akong kinilabutan. Nagmadali pa ako. Kailangan kong makalayo na ng gusto bago pa tuluyang kumalat yung dilim. Sapagkat naisip kong lubang delikado. Baka sundan pa rin kasi nila ako. Bagaman hindi naman ako nawawala noon ng balisong sa katawan. Pero ano ba ang magagawa ng balisong ko sa kanila? Lalo na kung higit na mas marami ang kanilang bilang. Ang tanging pag-asa ko na lang siguro noon ay ang makahabol ng tabla. Nang nahihirapan na akong makita yung aking dinaraanan, ay binuksan ko na yung dala kong flashlight. Pareho kaming may dala ni Pino. Ang flashlight kasi sa amin nung mga panahon na iyon ay masasabing kasama sa mga pangunay naming pangangailangan, katulad ng radyo at petrolyo. Halos hindi ako nagpahinga at tumigil sa pagtakbo. Ang pinakapahinga ko ay lakad para lang makalayo ng tuluyan mula roon. Nakaramdam pa ako noon ng matinding takot sa kung ano na kaya ang nangyari sa kaibigan ko. Nakonsensya ako, pero wala naman akong magagawa dahil desisyon niya iyon. Dumating ako sa bahay ng halos hating gabi na. Medyo mahirap talaga kasi maglakad kapag gabi. Wala pang kuryente sa amin nung mga panahong iyon. Tanging sa mismong bayan lang ang mayroon. Nang magtanong sa akin ang mga magulang ko kung saan ako galing, ay nagsinungaling ako. Sobrang pagod na kasi ako noon at ayokong masermonan pa kapag nalaman nilang si Bino ang aking kasama. Kanila kasi akong pinaiiwas dito dahil nga sa mabisyo at suga pa sa alak. Isa pa, ayokong may makaalam na taga sa amin na ako ang kasama ni Pino noong araw na iyon. Ano na lang kasi ang sasabihin ko sa kanila kapag may nangyaring masama sa kaibigan ko? Paano ko ipapaliwanag ang tungkol sa mga aswang? Pagkatapos kong makapagpahingang sandali, ay kumain talaga ako. Nawala kasing lahat ng nakain ko doon sa handaan. Gutom na gutom ako pagdating ng bahay. Habang kumakain, ay muli akong kinabahan. Nang maalala kong baka may inilagay sila doon sa mga pagkain kanilang inihanda. Kaya napaisip na naman ako ng malalim. Pagkatapos kong kumain, ay nag-isip ako kung ano ang aking gagawin para masiguro kong ligtas ako mula sa mga pagkain na aking kinain doon sa handaan. Hanggang sa nakatulugan ko na yung pag-iisip tungkol doon.
Kinabukasan, nung mga alas 4 na ng hapon, ay dumating sa bahay namin yung isang kapatid ni Bino at nagtatanong kung amin ba raw itong nakita. Nakaramdam ako ng matinding kaba, pero hindi ako nagpalata at sinabi ko na lang na hindi ko ito nakita simula pa kahapon. Ang lakas ng pagkalabog ng dibdib ko. Nag-alala talaga ako para sa kaibigan ko. Kahit ganun kasi si Pino, ay marami na kaming pinagsamahan. At mabait din naman talaga ito. Maliban nga lang sa pagiging sugapan nito sa alak. Nalungkot ako nang malaman kong hindi na nga nakauwi pa sa kanila si Bino. Tama yung kutob ko. At noon ko napatunayan na totoo pala talaga yung mga aswang. Mabilis na lumipas yung mga araw. Ipinagtirik na nila ng kandila si Bino. Tinanggap na nilang wala na ito. Nang magdadalawang linggo na, ay bigla na lang ginulantang yung baryo namin ng isang balita. Mabilis itong kumalat nang makita nilang nagbalik si Bino. Nakaramdam ako ng saya at hindi ako makapaniwala. Mabilis akong nagtungo sa kanila para kamustahin ito at upang makita. Nalaman namin na pansamantala pala muna siyang nagtrabaho doon. Sayang din raw kasi yung kanyang kikitain. Nung kami na lang dalawa, ay sinabi ko pa sa kanya na nag-alala ko na ang buong akala ko ay napahamak na talaga siya. Natawa naman siya sa akin at sinabing ako lang raw kasi masyadong malikot ang isip kung ano-ano raw ang pumapasok sa akin. Niyaya niya ako na doon daw namin ituloy yung aming kwentuhan sa kanilang kusina at magtitimpla siya ng kape. Nang nakaupo na ako sa gilid ng kanilang mesa, ay nagpunta na siya doon sa kanilang panggiran o yung pinaka-lababo upang magtimpla. Bali nakatalikod ang pwesto ko noon sa kanya habang patuloy ko siyang pinakikinggan sa mga ikinukwento niya. Nang humarap ako sa kanya, ay bigla ako nagulat nang makita kong may hawak na itong itak at nakaamba na ito para tagayin ako. Sa pagkataranta ko ay agad kong nadampot yung isang bangko na nasa malapit sa akin at iniangat. Sa kabutihang palad naman ay doon tumama yung kanyang itak. Yun yung ginamit kong panangga sa patuloy niyang ginagawang pagtaga sa akin. Mabilis akong tumayo na hawak pa rin yung bangko at nagmamadaling lumabas ng kanilang bahay. Nang makadistansya ako sa kanya, ay kinuha ko na rin yung aking palisong at binuksan. Naisip kong bahala na kung sakaling kanya pa rin akong hahabulin ng taga. Nung lingunin ko siya, ay napansin kong hindi na niya ako sinundan. Doon ko palang binitiwan sa gilid ng daan yung kanilang upuan. Mabilis kong tinahak ang daan, pero hindi pauwi sa amin, kundi dumiretso ako sa barangay. Nang malapit na ako doon, ay bigla kong naramdaman yung hapdi. Ang buong akala ko talaga ay wala akong tama, pero may natapyas palang kapirasong laman sa may braso ko at ang dami ng dugo.
na nang makita ako ng isang taga-barangay ay napasigaw ito at agad akong nilapitan dahil napansin niya kaagad yung mga dugo sa suot ko, maging yung aking sugat. Mabilis na nagkarami yung mga tao. Kanila akong nilapatan ng pangunang lunas bago dinala sa pagamutan. Doon na ako naabutan ng aking mga magulang at kapatid. Kahit sila ay hindi makapaniwala na magagawa sa akin ni Pino iyon. Nalaman ko mula sa kanila na inaksyonan din naman pala kaagad ng barangay at nakipagkoordinasyon sa mga pulis. Kanilang isinuplong sa pulisya ang nangyari at agad na pinuntahan si Pino at nahuli. Hindi naman na niya ikinailapa yung krimen na kanyang nagawa dahil may bahid pa ng dugo yung itak na kanyang ginamit. Nakatagpuan din nila sa gilid ng daan yung upuan na ginamit kong panangga. Pati yung mga bakas ng taga sa mesa nila sa tuwing yung kanyang itak ay tumataplis. Nung huli ay umamin din siya sa akin at humingi ng tawad nang minsan kaming magkaharap at nakakakilabot yung kanyang mga ipinagtapat sa akin. Lalapain pala talaga siya ng mga aswang. Pero nakiusap lang daw siya na hawaan na lang at gawing kauri nila. Dahil sa nakatakas nga raw ako at siguradong mapupulapog sila sa kanyang lugar kapag may nangyaring masama sa kanya at dahil na rin sa aking mga natuklasan. Pero hindi pumayag ang mga ito. Maliban na lang daw na may gawin siyang isa pang pabor para sa kanila. At iyon nga raw ay ang patahimikin ako. Kaya niya raw iyon nagawa sa akin. Nagkasundo kami ni Pino at ng kanyang mga magulang na amin ang iaatras yung kaso laban sa kanya at amin siyang ilalapit sa isang manggagamot para gumaling. Pero nagulat na lang kami nang isang araw ay makarating sa amin ang balita na namatay ito sa kulungan. Nang sinasabing dahilan ay binangungot daw. Pero hindi naman kami naniniwala. Sa palagay ko ay may malaking kinalaman yung mga aswang na iyon na aming pinuntahan ni Pino. Yun nga lang, gustuin ko mang tumulong na mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng kaibigan ko ay natakot din ako. Dahil naisip kong may koneksyon ang mga ito. Nang mangyari iyon, ay hindi na ako nagtagal pa sa amin. Nagpamaynila ako dahil malakas ang aking kutob na baka ako na ang kanilang isusunod.